Ang Pilipinas ay tahanan ng mga kumpanyang hindi lang sikat sa bansa, kundi malalakas din sa buong mundo. Ang ilan sa kanila ay kontrolado ng iilang pamilya, ngunit ang impluwensya nila ay ramdam ng milyon-milyong Pilipino araw-araw. Ang mga kumpanyang ito ang ilan sa mga humahawak ng ekonomiya ng bansa. Sa video na ito, aalamin natin ang 10 pinakamalalaking kumpanya sa Pilipinas, at ang buong detalye kung paano sila naging ganito kalaki. Number 10. ICTSI, o International Container Terminal Services Incorporated. Ang ICTSI o International Container Terminal Services Incorporated ay isang global na kumpanya na nagde-develop, nagmamanage, at nagpapatakbo ng mga port at container terminal para sa industriya ng pagbiyahe ng cargo at shipping. Ito ang isa sa mga pinakamalaking independent port operators sa mundo at ang pinakamalaking ganoong kumpanya na nagmula sa Pilipinas. Itinatag noong December 24, 1987 ng grupo nina Enrique Razon Sr., Soriano Group, at Silant Services upang makibida sa privatization ng Manila International Container Terminal. Ang ginagawa ng ICTSI ay port at terminal management, pag-develop ng port infrastructure, cargo handling services at ancillary services. Nagpapatakbo ito ng mahigit 30 terminals sa 19 hanggang 20 bansa sa 6 na kontinente, kabilang ang Asia Pacific, Americas, Europe, Middle East at Africa. Kilala ito sa pagiging global na leader sa terminal operations dahil sa kanyang expertise sa modernisasyon ng mga daungan at paghahatid ng efficient na serbisyo sa shipping industry. Number 9. Aboitiz Equity Ventures. Ang Aboitiz Group ay isa sa pinakamatandang negosyo sa Pilipinas, nagsimula pa noong 1800s. Ang Aboitiz Equity Ventures Incorporated ay isang malaking conglomerate na Pilipino at ang holding company ng Aboitiz Group, isa sa pinakamatagal at pinakarespetadong business group sa Pilipinas. Ang AEV ay may puhunan sa iba't ibang industriya, kabilang ang enerhiya at kuryente sa pamamagitan ng Aboitiz Power, banking at financial services tulad ng Union Bank of the Philippines, tubig at infrastructure sa pamamagitan ng Aboitiz Infracapital, construction at infrastructure, pagkain at agribusiness tulad ng feeds o ang Pilnico, food products at farming, at maging sa transportasyon at logistics. Number 8. Globe Telecom. Ang Globe Telecom ay isang nangungunang kumpanyang pangkomunikasyon sa Pilipinas na nagbibigay ng serbisyo sa mobile, internet, at digital finance. Isa itong pangunahing puwersa sa pagpapaunlad ng digital lifestyle at ekonomiya ng bansa. Ang mga subsidiaries at brands ng Globe Telecom ay ang Globe at Home na internet para sa bahay, GCash na mobile wallet app na kasama ng Mint at Ant Group, ang Asticom na para sa technology at manpower solutions at ang 971 Ventures para sa innovation arm ng Globe na lumilikha ng mga bagong digital businesses. Mahalaga ang Globe Telecom dahil isa ito sa pinakamalaking telecom companies sa bansa, na naglilingkod sa milyon-milyong Pilipino. May malaking kontribusyon sa digital transformation at connectivity ng Pilipinas. Tinutulungan nitong isulong ang cashless transactions, online learning, remote work, at modernong komunikasyon. Number 7. PLDT Incorporated. Ang PLDT Incorporated o Philippine Long Distance Telephone Company, ay ang pinakamalaki at pinakamatandang telecommunications company sa Pilipinas. Itinatag ito noong 1928. Nagbibigay ang PLDT ng mga serbisyo sa komunikasyon at internet sa buong bansa, kabilang ang mobile services sa pamamagitan ng Smart Communications, TNT, at SON. Fixed Line at Broadband Internet o PLDT Home Fiber at DSL. Enterprise at Business Solutions tulad ng data centers, cloud, at ICT services. At international connectivity o submarine cables at global networks. Mahalaga ang PLDT dahil ito ang pinakamalaking telecom network sa Pilipinas ayon sa coverage at infrastructure. Malaki ang papel nito sa internet access, mobile communication, at digital economy ng bansa. Mahalaga ito sa trabaho, negosyo, edukasyon, at emergency communications. Number 6. Metrobank. Ang Metrobank o Metropolitan Bank at Trust Company ay isa sa pinakamalaking bangko sa Pilipinas at kabilang sa mga top universal banks ng bansa. Ang Metrobank ay isang malaking bangkong Pilipino na nagbibigay ng komprehensibong serbisyong pampinansyal sa mga individual at negosyo,
at mahalaga sa katatagan ng sistemang pinansyal ng Pilipinas. Nagbibigay ang Metrobank ng kumpletong serbisyong pampinansyal para sa individual at pamilya tulad ng savings, checking, loans at credit cards. Mga negosyo at korporasyon tulad ng corporate banking, trade finance at treasury. May mga malalaking kliyente sa investment banking at wealth management. At mayroon ding international banking tulad ng remittances at foreign exchange. Mayroong mahigit 760 domestic branches sa buong bansa. Number 5. BDO Unibank. Ang BDO o Banco de Oro Unibank, Incorporated ay ang pinakamalaking bangko sa Pilipinas batay sa assets, deposits, at bilang ng mga kliyente. Itinatag ito noong 1968 at ang pangunahing may-ari nito ay ang SM Group. Mahalaga ang BDO dahil ito ang pinakamalaking bangko sa bansa, kaya malaking bahagi ng ekonomiya ang dumadaan dito. Malaki ang papel nito sa pagpopondo ng negosyo, consumer spending at infrastruktura. Malakas ang koneksyon nito sa SM malls at negosyo, kaya madaling ma-access ng mga Pilipino. May mahigit 1,700 domestic branches kasama ang pangunahing BDO Unibank at ang mga rural branches ng BDO Network Bank, ang subsidiary na rural banking arm ng BDO. Number 4. JG Summit Holdings. Ang JG Summit Holdings Incorporated ay isa sa pinakamalaking diversified conglomerate sa Pilipinas. Ito ay isang publicly listed holding company na may malawak na interes at pag-aari sa iba't ibang industriya at sektor ng ekonomiya. Itinatag ito noong 1990 bilang holding company. Ang founder nito ay si John Gokongwei Jr., kung saan ang negosyo ay nagsimula noong 1957. Hawak ng JG Summit Holdings ang mga negosyo tulad sa pagkain at inumin gaya ng URC o Universal Robina Corporation, sa airline ang Cebu Pacific, sa real estate at malls ang Robinsons Land, sa retail at supermarkets ang Robinsons Retail, at sa petrochemicals ang JG Summit Olefins, pati banking at technology investments. Malaki ang papel nito sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, mula pagkain at pamimili hanggang pagbiyahe sa eroplano. Number 3. San Miguel Corporation. Ang San Miguel Corporation o SMC, ay isa sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang conglomerate sa Pilipinas, na may negosyo sa pagkain, inumin, enerhiya, infrastruktura, at transportasyon. Itinatag ito noong 1890 at isa ito sa pinakamatandang kumpanya sa Pilipinas. Si Ramon ang chairman, CEO, at president ng SMC, at may malaking direct at indirect na pag-aari din ito halos 15 hanggang 16% sa pamamagitan ng sarili niyang holdings at kaugnay na entities. Ang San Miguel Corporation o SMC, ay isang malaking conglomerate sa Pilipinas na may hawak na negosyo sa iba't ibang industriya. Kabilang dito ang pagkain at inumin tulad ng San Miguel Beer, Pure Foods, Magnolia, sa enerhiya at kuryente ang SMC Global Power, sa infrastructure tulad ng expressways at paliparan tulad ng Skyway, SLEX, at Bulacan Airport, sa langis at gasolina sa pamamagitan ng Petron, sa shipping at logistics o tubo at iba pang negosyo gaya ng telecommunications at real estate. Dahil dito, malaki ang papel ng SMC sa pang-araw-araw na buhay at ekonomiya ng mga Pilipino. Number 2. Ayala Corporation. Ang Ayala Corporation ay isa sa pinakamatanda at pinakamalalaking conglomerate sa Pilipinas. Isa itong holding company na nagmamay-ari at namumuhunan sa iba't ibang negosyo na may malaking papel sa ekonomiya ng bansa. Mga negosyong hawak ng Ayala Corporation ay real estate tulad ng Ayala Land Incorporated na may-ari ng Ayala Malls, mga condominium, opisina, at integrated estates sa Makati, BGC, Nuvali at Cebu Business Park. Sa banking at financial services tulad ng BPI. Sa telecommunications tulad ng Globe, sa utilities tulad ng Manila Water, sa renewable energy ang ACEN, sa healthcare, edukasyon, at automotive at technology ventures. Number 1. SM Investments Corporation. Ang SM Investments Corporation o SMIC, ay isa sa pinakamalaking conglomerate sa Pilipinas na itinatag ni Henry Sy Sr. Ito ay isang holding company na may malawak na interes sa retail, real estate, banking, at iba pang industriya. Hawak ng SM Investment Corporation ang mga pinakamalaki at kilalang kumpanya sa bansa.
Sa retail, hawak nito ang SM Department Stores, SM Supermarkets at Hypermarkets at specialty stores tulad ng Ace Hardware, Watsons, Savers, Kultura, at iba pa. Sa real estate, ang SM Prime Holdings na may hawak ng SM Malls, residential condominiums, office buildings, at integrated townships. Sa banking at financial services tulad ng BDO Unibank, China Bank Savings at One Network Bank na bahagi ng financial portfolio. May iba pang negosyo ito tulad ng utilities at energy, at sa logistics at e-commerce gaya ng SM Digital Ventures, supply chain at delivery services. Ang mga kumpanyang ito ang bumubuo sa gulugad ng ekonomiya ng Pilipinas. Sila ang nagbibigay ng trabaho, serbisyo, at pag-unlad sa bansa. Kung nagustuhan mo ang video, i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman.